Kaya gusto kong i-share din sa inyo yung naging experience ko. Baka makatulong din po sa may same na case ko. And at the same time, magkaroon din po kayo ng tips or idea bago kayo mag-travel para doon sa may mga upload history sa Philippine Immigration. It's me again, Sha, and welcome back to my YouTube channel. For today's video, guys, pag-usapan na naman ulit natin about upload issue sa Philippine Immigration. So, last week, meron kasi akong na-receive na message from TikTok account and humihingi po siya ng advice sa akin kasi kaka-upload niya pa lang and meron ulit siyang plan na mag-tourist sa ibang bansa, which is yung pupuntahan niyang bansa is pre-visa country naman siya. So, babasahin ko na lang sa inyo, guys, yung letter niya kasi medyo mahaba siya. And, ayan, i-advise natin siya kung ano ba yung magandang gawin on her next travel. So before I start, guys, to those who are new to this channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell so you won't be miss any of my new upload video. Ayan, guys, bago ako mag-start sa video na to, so syempre sa mga bago pa lang dito sa channel ko na makakapanood ng video na to, yung iba may mga curious kung bakit daw ba ako nakakapagbigay ng ganitong information and advice sa mga may upload issue, and yung iba naman napapatanong sila kung related ba ako sa immigration sa Pilipinas or may connect ba ako sa Philippine government. So ang sagot po dyan is wala po akong any connection sa Philippine government. So, lahat po ng mga ina-advise ko dito at yung mga tips na ibinibigay ko dito sa aking video is based po on my experience. So, sa mga hindi pa po nakakaalam, ako po ay naka-encounter ng 3 times upload and plus 4 times na interrogation sa Philippine Immigration, and based on my experience po, lahat po ng mga i-share ko dito is base lang din po doon sa naging experience ko at mga reason kung bakit po ako na-upload. Kaya gusto kong i-share din sa inyo yung naging experience ko, baka makatulong din po sa may same na case ko, and at the same time, magkaroon din po kayo ng tips or idea bago kayo mag-travel para doon sa may mga upload history sa Philippine Immigration. Ayan, guys, balik tayo doon sa aking letter sender na humihingi ng advice dahil kaka-upload niya lang po last month. So, babasahin ko na lang po sa inyo yung letter kasi medyo mahaba po siya. So, this letter is from Mitsuki Akari. Pwede po magtanong, sana po ma-help nyo ako patulong about sa concern ko. Please, sana makita mo message ko, very need ko ang help regarding my situation. Kasi I was uploaded po last month due to my active working visa, pero purpose ng travel ko that time is for tourist. With fully sponsor ng first cousin ko, pero hindi na talaga ako luluwas ng Pilipinas to work abroad. Sa Pilipinas na talaga ako. Also, I'm holding a PRC license na uploaded ako dahil sa active working visa ko. Pero expired na siya today. So, we're planning again to travel but as a tourist again with expired visa. Makakalusot ba ako sa immigration even I have a record at nabigyan ng compliance slip for OFW? Pero expired na visa ko. If we're going to travel again as a tourist in a pre-visa country, please help po. Guys, i-summarize lang ulit natin yung naging concern niya about sa kanyang pagkaka-upload. So, last month, January, siya nag-try na umalis ng bansa. Purpose of travel niya as tourist. And then, yung pagta-travel niya is fully sponsor ng kanyang first cousin at meron siyang holding na PRC license.
And ang reason kung bakit siya na-upload is meron siyang active working visa sa system ng Philippine Immigration. So yung tanong niya is, makakalusot pa daw ba siya sa next attempt niya kahit nabigyan siya ng compliance ng Philippine Immigration na ang i-provide niya na mga requirements sa kanyang next travel is compliance for OFW. So, ang kailangan niyang ma-provide is OEC. And, ang plano niya sa next travel niya is magta-travel daw siya sa pre-country visa. So, yung pag sinabing pre-country visa guys is yung hindi mo kailangan mag-provide ng visa, let's say for example sa Thailand, sa Hong Kong, Singapore, yan, Malaysia, Vietnam, yan yung mga country na hindi natin kailangan ng visa para makapag-travel as tourist. So, okay, isa-isahin natin guys. So, naging complicated talaga yung case niya that time kasi hindi niya muna inantay na ma-expired yung visa niya bago siya nag-attempt mag-tourist. Kung talagang purpose of tourist lang yung purpose niya at that time. Okay? Kasi, komplikado yun guys. Bakit? Makikita kasi sa system ng Philippine Immigration na, active working visa ka. So, ibig sabihin, nag-work ka sa ibang bansa, tapos hindi mo tinapos, ngayon lalabas ka na naman ng bansa para mag-tourist. So, para sa Philippine Immigration, sobrang red flag yon kasi magdududa na sila na ngayong lalabas ka na naman ng bansa is magtatrabaho ka na naman doon. Kaya pina-required sa kanya na sa next travel niya is i-comply niya yung OEC as OFW. So, yun yung nakikita kong reason kung bakit siya na-upload. So, ang number 2 na nakikita kong reason dito is yung travel niya is fully sponsor ng first cousin niya. So, ibig sabihin, hindi siya capable na mag-travel as tourist kasi hindi niya kayang suportahan yung sarili niya. So, yun yung number 2 na nakikita kong reason bakit siya in-upload ng Philippine Immigration. And number 3 na reason na nakikita ko sa kanyang pagka-upload is may license daw siya ng PRC. So, ibig sabihin guys, registered, hindi ko alam kung registered nurse ba siya or whatsoever. But, dapat hindi mo na binanggit yung PRC license whatsoever kasi hindi naman siya related doon sa pagta-travel mo kasi nga tourist ka. So, dapat hindi mo na siya binanggit kasi may iisip kasi ng IO na pag once na lumabas ka ng bansa at dahil meron kang PRC license, mas madali ka lang makakahanap ng trabaho doon. So, sobrang napaka-illegal pa rin yung labas mo ng bansa. Okay? Kasi nga, lalabas ka ng bansa as tourist, tapos may PRC license ka. So, may possibility na magtrabaho ka doon ng tourist. Okay? So, yun yung nakikita kong tatlong mabigat na reason kung bakit kanila in-upload. Ang number 1 doon, yung working visa mo. So, yun, very wrong move kasi dapat pinatapos mo muna ma-expired yung visa mo bago ka lumabas. Isang buwan na lang naman yung pagitan. Ngayon, ang question mo is, kung makakalusot ka pa ba sa next attempt mo as tourist, kahit na binigyan ka ng compliance slip as an OFW ng Philippine Immigration. So, ang masasabi ko sa inyo is 50-50. Okay? Kasi, unang-una, pag once kasi na binigyan ka ng compliance slip ng Philippine Immigration or immigration officer na nag-interview sa'yo, lahat ng reason at lahat ng kailangan mong i-comply sa next travel mo is nandyan na yan sa system. So, ayun nga, nandun na tayo sa situation na na-upload ka na, and my advice for you is, kung gusto mong mag-travel ulit sa next attempt mo as a tourist, kasi sabi mo nga wala ka ng plan na magtrabaho abroad, ang gusto mo na lang mag-travel is prove them na capable ka na mag-travel as a tourist. So, ano-ano nga ba yung pwede mong maging proof sa kanila na capable ka as a tourist? Okay? So, ang number 1 doon is, kailangan meron kang sapat na pera. May ipon ka.
So, pag sinabing sapat na pera is, yung pag nakita ng IO, yung savings mo, hindi ka nila paghihinalaan na magtatrabaho ka sa ibang bansa. Okay, so for me, masasabi kong it's a big amount of show money. Kasi yun lang yung way mo. Kung hindi ka naman talaga magtatrabaho sa ibang bansa at gusto mo lang mag-tourist, then prove to them na ano ka, may pera ka. So, yun yung number 1. And number 2 doon is, wag kang magpa-support sa cousin mo na magpapa-sponsor or whatsoever. Kasi, isa pa yun na makikitang red flag ng IO sa'yo. Kasi, unang-una, pag pumunta ka doon sa ibang bansa, so may kamag-anak ka doon, so may tendency na pag nakarating ka doon, may tutulong sa'yo na maghanap ng trabaho. So, i-prove mo sa kanila na magta-travel ka lang talaga, wala kang kamag-anak sa bansang pupuntahan mo. Kasi ganun yung ginawa ko nung 4th attempt ko. So, mayroon akong sapat na pera, meron akong strong ties sa Pilipinas, which is my business, and wala akong kamag-anak or kakilala sa bansang pupuntahan ko. So, yun yung naging proof ko sa kanila. Kahit hindi ko na-comply yung pinapa-comply nila sa akin na AOS or OEC at that time, nung 3 times upload ko. Pero, na-prove ko sa kanila na meron akong enough money for me to support myself sa aking tourist sa ibang bansa. So, yun yung naging number 1 na green flag ko sa mga IO nung after upload ko. And number 2, yung business ko sa Pilipinas kasi yun yung strong ties ko, nababalik ako ng Pilipinas. And number 3 is, ayun nga, lahat talaga ng ginastos ko sa aking tourist is hindi ako nagpa-sponsor. Talagang sariling gastos ko lahat yun. And in that way, may possibility na maniwala si IO na talagang magtuturist ka lang doon sa bansang pupuntahan mo. So, napaka-complicated talaga ng situation mo at this time. Pero ang masasabi ko sa'yo, ang masasuggest ko, kumalma ka lang muna sa Pilipinas. Paghandaan mo yung next travel mo kasi pag once na nag-attempt ka ulit at hindi ka pa ready, may possibility na i-upload ka ulit ng IO, and pag may second upload na, napakahirap nang lumabas talaga ng bansa. First upload pa nga lang, sobrang hirap na lumabas ng bansa eh. Kailangan mo na talagang napakaraming supporting documents na talaga sa IO para lang mapatunayan na talagang magta-travel ka lang talaga dun sa bansang pupuntahan mo. But, kung hindi mo naman carry girl na ma-provide yung first advice ko and tips sa'yo, so, go ka doon sa AOS since na meron ka namang relatives doon sa bansang pupuntahan mo. But make sure na meron kang enough savings and meron ka din regular job sa Pilipinas. So, yung regular job mo sa Pilipinas is yun yung magpapatunay ng strong ties mo na meron kang babalikan sa Pilipinas. And yung savings naman na yun is yun yung proof mo sa mga IO na capable ka na mag-travel as a tourist. Pero, hindi ko sinusure na makakaalis ka or papayagan ka nila. So, 50-50 as in suntok sa buwan talaga tong chance na to. But, yun nga, kung hindi mo carry yung way na una kong sinabi sa'yo na ayun, na kailangan mo talaga ng pag-ipunan yung pagta-travel mo na yan para lang mapakita mo sa IO na capable ka as a tourist. So, yun, mag-go ka dun sa EOS. Malay mo, diba? Samahan mo na din ng dasal and alam mo yon, pag right time, it's God's time. So, yun, time mo na yun para makalabas ka. But at the same time, habang nagpaplano ka, paghandaan mong mabuti ang pagta-travel mo na yan sa second attempt mo. Kasi, pag once na ma-upload ka ulit for the second time, on your third attempt, napakahirap na lumabas ng bansa. So, alam mo yon, ranas na ranas ko yung interrogation moment ng mga immigration officers sa akin hanggang fourth time talaga. And yun, masasabi ko na preparation talaga. And meron na rin akong create na video dyan sa aking YouTube channel about preparation. So, yan, panoorin mo na lang yon. I hope na makatulong sa'yo yung video na yon on your next travel.
That's it for today's video, guys. And I hope na nakatulong sa iyo tong video na to, Mitsuka Akari. And good luck on your next travel. At kung meron ka pang question about this video, mag-comment ka na lang sa baba and sasagutin na lang kita dyan. And thank you for watching and see you on my next video. Bye!